Luisa, anak, gising na. Baka mahuli ka na sa jeep papuntang bayan. Gumising si Luisa pero pagod ang boses. Apo, Nay, sandali lang po, susunod na. Si Luisa, 16 na taong gulang. Ang panganay sa 7 magkakapatid. Ang tatay niyang si Mang Lando, isang welder sa isang warehouse sa kanilang bayan. Habang ang kanyang ina na si Nanay Teresa ay isang mananahi. Pagpasensyahan mo na anak ha, 100 lang to para sa allowance mo. Bale si Bunso kasi kailangan dalhin sa health center mamaya at wala pang gamot. Okay lang po, Nay, may baon pa naman po akong tinapay. Makakaraos din tayo. Kapag naging guro na ako, lahat naman kayo makikinabang. Sa murang edad, natutong mangarap si Luisa. Simple lang, makatapos ng kursong education, makapagtrabaho at matulungan ng pamilya. At hindi lang basta pangarap. Pinanghawakan niya ito na parang panata. Sa tuwing day off ng kanyang ama, sabay silang kumakain sa ilalim ng punong mangga. Doon sa likod ng bahay nila. Anak, alam kong mahirap yung buhay sa Maynila. Pero tiwala kami ng nanay mo sa'yo. Ang tanging puhunan mo lang ay respeto sa sarili mo. Huwag mong hahayaang may masira dyan. Opo, Tay, ayokong mapahiya kayo. Ayokong bumigay sa tukso. Pangarap ko po yun. Si Luisa, tipikal na batang babae. Mabait, tahimik, hindi palakibo. Pero maganda. Yung tipong kahit hindi na kaayos, litaw ang ganda ng mata at ngiti. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung kilala siya sa barangay. At kung minsan ay inaasahang manalo pa sa mga beauty pageant ng fiesta. Subalit may isa pang taong matagal nang nakakakilala kay Luisa. At yon ay si Francisco Vergara. Isang may edad na lalaki. Nasa 40s na, ang boss ng kanyang ama. May asawa at mga anak na. Pero palagi rin nasa probinsya dahil minamanage nito ang warehouse kung saan nagtatrabaho ang tatay niyang si Mang Lando. Si Francisco, maginoo kung kumilos, may postura, at sa unang tingin ay parang walang bahid ng masama. Luisa, aba dalagang-dalaga ka na ngayon ah. Parang kailan lang yung sinusundo ka pa ng tatay mo sa school. Magandang hapon po, Sir Francisco. Pasensya na po kung bihira ko na kayong makita. Madalas na po kasi akong nasa school sa lungsod ngayon. Okay lang yun. Dapat nga proud kami sa'yo. Gusto mong maging guro, hindi ba? Ganyang mga babayang dapat tularan. May pangarap at hindi puro cellphone at selfie ang inaatupag. At sa simpleng bati, dumaan ang unang hipo ng kapalaran. Walang nakakaalam na ang ngiting yon ay may itinatagong tensyon. Sa isip ni Luisa, si Francisco ay tinitingala, respetado, maayos, mabait sa pamilya nila. Siya nga mismo ang tumulong para matanggap si Mang Lando bilang welder sa warehouse. Kaya't noong isang araw ay nagpadala ng sulat si Francisco habang nasa lungsod si Luisa para mag-aral. Hindi siya nagdalawang isip na sagutin ito. Ang laman ng sulat, Luisa, baka gusto mong mag-tutor ng anak ko. Hirap sa English si Junjun. May bayad yan, syempre. Sayang din, pag weekend lang naman. Libre ka ba? At mula sa sulat na yon, nagsimula ang sunod-sunod na tagpo. Isang inakalang oportunidad pero magbubukas ng pintuan patungo sa sakit, lihim at pagkakasala. Ang dalagang si Luisa may bitbit na pangarap. Pangarap na maging guro para makatulong sa pamilya. Ngunit sa likod ng bawat pangarap, may tukso, may pagsubok at may alok na mahirap tanggihan. At minsan, ang sinasabing oportunidad ay bitag na may tali sa puso at kaluluwa. Sa lungsod, araw ng Sabado, si Luisa ay nasa labi ng isang condo building. Miss, saan ka pupunta? Tanong ng gwardya sa kanya. Kay Mr. Francisco Vergara po, Unit 905. Tutor po ako ng anak niya. Okay, sige. Pakisulat ang pangalan mo dito sa logbook. Maayos ang suot ni Luisa. Nakablusa at mahabang palda. Maaga siyang dumating sa kondo. Halos 2 oras ang biyahe mula sa boarding house niya malapit sa university. Traffic din talaga.
Tutor siya tuwing Sabado ng hapon para sa anak ni Francisco. Ang bayad, 1.5 kada session. Malaking tulong sa allowance. Pagbukas ng pindor ng Unit 905, may amoy ng mabangong pabango. Luisa, pumasok ka. Si Junjun nasa loob na ng kwarto niya. Nagsisimula na sa assignment. Malinis, moderno, at maaliwalas ang loob. Yun ang unang napansin ni Luisa. Sige po, Sir Francisco. Magtatagal lang po ako ng 2 oras. Pagkatapos po, uuwi na rin po ako agad. Walang problema. Gusto mo ba ng juice o ng merienda muna? Salamat po pero hindi na kailangan. Magtuturo na lang po muna ako. Ganito ang routine tuwing Sabado. Diretsong trabaho, walang paligoy-ligoy. Pero lingid sa kaalaman ni Luisa, may ibang plano si Francisco. Pagkatapos ng tutoring session, gabing-gabi na. Luisa, magaling ka pala magturo. Marunong ka ring magpasunod ng bata. Salamat po. Natutunan ko rin po sa mga kapatid ko. Sa bahay po kasi, ako rin po ang tumututok sa mga nakababata kong kapatid. Napakabait mo naman. Alam mo, bihira ng katulad mo. Maganda, matalino at responsable. Kung ako lang, ewan ko kung may ganitong babae sa tabi ko, aalagaan ko talaga. Sabi pa ni Francisco habang matamang nakatingin sa kanya. Napayuko si Luisa. Hindi niya alam kung paano mag-react. Hindi naman bastos ang pagkakasabi. Pero may ibang dating. May bigat. May intensyon. Salamat po, sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Kung tayong dalawa lang, Francisco na lang. Sabi pa ni Francisco at bahagyang lumapit. Mas magalang po siguro kung sir pa rin. Pasensya na po. Diretsyong sabi ni Luisa at umiwas ng tingin. Nagpaalam na si Luisa matapos ang session. Pero paglabas niya ng unit, tiningnan siya ng gwardya. Miss, ingat ka. Pabulong na sabi nito. Napalunok si Luisa pero hindi niya pinansin ang sinabi ng gwardya. Para bang isang babala iyon. Pero ayaw niya namang husgahan si Francisco, ang taong tumutulong sa kanya. Umuulan sa labas. Nagtuturo si Luisa kay Junjun. Junjun, pumasok ka muna sa kwarto mo. May sasabihin lang ako sa ate Luisa mo. Sabi ni Francisco na biglang sumulpot. Sir, may kulang pa po siyang worksheet sa science. Saglit lang, Luisa. Usap lang tayo. Seryosong sabi ni Francisco. Sa unang pagkakataon, nilapitan siya ni Francisco, hindi bilang boss, kundi bilang lalaking may nais iparating. Luisa, hayaan mong maging totoo ako. Simula't simula pa lang, humanga na ako sa'yo. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin to, pero gusto kitang alagaan. Seryosong sabi ng Francisco at nakatingin lang sa kanya. Nagulat si Luisa. Hindi niya inasahan ang sasabihin ito. Sir, hindi pa ako naghahanap ng ganon. Alam ko, bata ka pa. May pangarap. Pero gusto kong tulungan ka. Tutulungan kita sa lahat. Sa pag-aaral, trabaho, bahay, kahit magnegosyo ka pa. Sabi pa sa kanya ni Francisco sa kalmadong tono. Nanginig naman ang boses ni Luisa. Hindi po yan ang gusto ko. Ang gusto ko lang po ay makatapos. Masaya na po ako sa binabayad niyo sa akin sa pag-tutor. Wala po akong ibang kailangan. Luisa, hindi ako masamang tao. Wala akong intensyong pilitin ka. Pero pag-isipan mo lang, iba ako sa mga kanto boy na manliligaw sa'yo. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. May paninindigan na sabi ni Francisco. Agad na lumakad si Luisa papalayo. Kinakabahan, naiinis, nalilito. Hindi niya maintindihan kung bakit may nararamdaman siyang takot kahit na hindi siya pinilit. Pero ang pinakamalinaw sa isip niya, ayaw niyang maging kabit. At higit sa lahat, alam niyang hindi yun matatanggap ng tatay niyang si Mang Lando at ng nanay niyang si Nanay Teresa. Sa boarding house, umiiyak siya ng palihim dahil alam niyang sa mundo ng mga dukha, minsan ang tukso ay nakamaskara bilang oportunidad. Bawat pamilyang Pilipino ay may kanya-kanyang kwento ng pag-asa.
Ngunit paano kung ang haligi ng tahanan bigla na lang mawala ng kakayahang bumuhay? Sa probinsya, sa maliit na bahay ni na Luisa, gabi ng hapunan. Lando, napansin ko, ang tahimik mo ngayong araw. May problema ba sa trabaho? Malumanay na tanong ni Nanay Teresa. Napabuntong hininga si Tatay Lando. Teresa, nagsimula na raw ang tanggalan sa warehouse. Kanina, 3 nang pinauwi. Baka ako na raw ang kasunod. Nagulat si Luisa. Naroon siya dahil sem break pa naman nila. Tay, totoo ba yan? Bakit po? Ewan ko ba? Sabi ng supervisor, magbabawas daw ng gastos. Yung mga matagal na raw sa serbisyo, sila ang uunahin. At isa ako sa pinakamatagal. Diyos ko po, paano na tayo niyan? Nag-aalalang tanong ni Nanay Teresa. Tay, kung gusto niyo po hindi na ako mag-aaral, magtatrabaho na lang po muna ako. Sabi naman ni Luisa. Marahang umiti si Tatay Lando. Hindi anak, hindi mo na kailangang isuko ang pangarap mo. At kaya ko pa naman. Pero alam ni Luisa, hindi yon kaya ng kanyang ama. Lalo na't 6 pa ang nakababata niyang kapatid na kailangan mag-aral. Sa Maynila, linggo ng gabi, sa boarding house ni Luisa. Mag-isang nag-aaral ang dalaga, tila wala sa ulirat, hindi makapag-focus, hindi matahimik ang kalooban. Hindi dahil sa mga lessons sa education course, kundi sa takot sa bukas. Ang takot na wala ng perang pangtustos, na baka sa isang iglap, mapilitang tumigil siya sa pag-aaral. Na baka bumalik siya sa probinsya ng bigo. Tumunog ang kanyang cellphone. May lumabas na isang mensahe. Luisa, kumusta ka? Mula yun kay Francisco. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo. Baka gusto mong mag-usap tayo. Malaki ang maitutulong ko sa'yo. Nanlamig ang kamay ni Luisa. Alam niya kung anong klaseng tulong ang tinutukoy ni Francisco. Sa coffee shop kinabukasan, nagkita nga sila. Luisa, gusto kong maging derechahan. Ayokong pahirapan ka pa. Bungad ni Francisco sa kanya. Sir, hindi ko po alam kung bakit niyo ako tinawag. Kung tungkol po sa trabaho ni tatay, tumingin si Francisco ng diretso sa mata ni Luisa. Alam kong hindi mo to gusto. Pero hindi ako masamang tao, Luisa. Gusto lang kitang tulungan. At gusto kitang makasama. Halatang naiilang si Luisa. Pero sir, may asawa po kayo. Hindi ako masaya. Hindi mo alam ang nangyayari sa bahay. Pero ikaw Luisa, ikaw ang nagpapagaan ng mundo ko. Tumulo ang luha ni Luisa. Ayaw niyang pumatol, ayaw niyang masangkot. Pero ang mga salitang sumunod, yon ang nagpabago sa kanyang isipan. Luisa, kung gusto mong manatili sa kolehiyo, kung ayaw mong mawalan ng trabaho ang tatay mo, hayaan mong ako ang umako ng lahat. Magsama tayo kahit palihim. Walang makakaalam. Tutulungan ko ang pamilya mo. Naniga si Luisa. Ramdam niya ang bigat ng banta na nakatago sa anyo ng tulong. Isang patibong na may halong habag at kasakiman. Malakas ang ulan sa labas. Nakahiga si Luisa sa kama sa loob ng kanyang maliit na boarding house. Hating gabi na, pero hindi pa rin siya makatulog. Panginoon, patawad po. Hindi ko pa alam kung tama ang desisyon ko, pero para sa pamilya ko, para sa kinabukasan ko, kakayanin ko po. At sa gabing yon, tuluyan ang sinagot ni Luisa ang mensahe ni Francisco. Magkita po tayo, kayo na lang pong bahala sa lahat. At yon ang naging simula ng isang buhay na palihim, isang buhay na puno ng luho pero walang tunay na kalayaan. Sa unang tingin, tila ba isa lamang itong kwento ng pag-angat, isang batang probinsyana na biglang natupad ang pangarap, isang marangyang tirahan, bagong cellphone, magagarang damit.
Kolehiyong hindi kailangang problemahin ng pambayad. Allowance na higit pa sa kailangan niya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may halong hiya, takot at isang lihim na tila kumakain sa kaluluwa. Sa boarding house isang gabi, bago ang paglipat, bumulong si Luisa sa sarili habang nag-iimpake ng mga gamit. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinabi ang totoo. Pero hindi niyo rin po kailangan mag-alala. Ayos lang po ako dito sa Maynila. Sabi ni Sir Francisco, tutulungan niya po ako makapagtapos. Hindi po mawawalan ng trabaho si tatay. Araw-araw pong may laman ng tiyan ng mga kapatid ko. Patuloy niyang kinakausap ang sarili. Mga salitang gusto niyang sabihin sa kanyang ina, pero alam niyang hindi pwede. Yun ang unang gabi na tuluyan na siyang humakbang sa landas na hindi na niya mababalikan. Sa bagong apartment kinabukasan, maraming bagong kagamitan na pambahay. Ito na ang magiging tirahan mo, Luisa. Mas ligtas, mas maayos. Ikaw lang ang may susi. Walang makakapasok dito, kundi ikaw at ako. Maraming salamat po, sir. Mahinang sambit ni Luisa. Hindi ko po alam kung papaano ako makakabawi. Lumapit si Francisco. Mahinahon ng tinig. Huwag mo nang isipin yan. Basta tuwing Sabado ng gabi, nandito ako. Yan lang ang hinihiling ko. Luho, kapalit ng lingguhang gabi. Ibinigay ni Francisco ang lahat. Bagong laptop, load allowance at tuition fee na fully paid. Sa bawat Sabado, isang kaganapan. Sa umaga, bibili si Luisa ng pagkain para sa gabi. Nagluluto, magsisindi ng mabangong kandila. Mag-aayos. Dahil sa bawat linggo, may bisitang alam niya na hindi simpleng bisita. Tumunog ang kanyang cellphone. Hello po, Nay. Ayos lang po ako rito. Medyo busy lang po sa trabaho. Opo, nagka-part-time na po ako. Student assistant, tapos sa kantin din po. Kaya hindi po ako makakauwi tuwing Sabado. Nako anak, ang sipag mo talaga. Mabuti na lang at nakahanap ka ng ganyan. Huwag mong kalimutang kumain. At i-text mo kami palagi ng tatay mo. Masayang sabi ni Nanay Teresa. Opo, Nay. Love you po. Ngunit pagkapindot ng end call, tahimik na pumatak ang luha ni Luisa. Alam niyang isang malaking kasinungalingan ang sinasabi niya. Pero yun lang ang kaya niyang paraan para maprotektahan ang mga mahal sa buhay. Sa apartment, Sabado ng gabi. Napakasarap ng luto mo, Luisa. Mabuti pa, huwag ka nang mag-aral ng education. Mag-business ka na lang. Ako ang bahala sa puhunan. Sabi sa kanya ni Francisco isang gabi. Bahagyang ngumiti si Luisa. Gusto ko pa rin pong makatapos. Pangarap ko pong maging guro para sa mga batang kagaya ko na nangarap din po. Napakaganda mo. Matalino, masipag, at ngayon, akin ka na. Isang taon pa lang noon si Luisa sa kolehiyo. Ngunit ang bigat ng kanyang dinadala ay higit pa sa bigat ng anumang pagsusulit. Ang sipag ng anak nating yun ano, kahit linggo hindi makauwi, napakabuting bata. Sabi ni Nanay Teresa habang kausap ang asawa nito. Sumagot naman si Tatay Lando. Kaya proud ako sa anak nating yun. Sana lang hindi siya napapagod masyado. Hindi alam ng pamilya ni Luisa na bawat ngiti ng anak nila ay may kasamang kirot. Na bawat Sabado ng gabi, hindi siya sa kantin nagtatrabaho. Na ang halimuyak ng apartment niya ay hindi lang mula sa pabango o kandila, kundi sa lihim na kay tagal niyang binuhay sa katahimikan. Kaya ko to, 3 taon na lang, makakagraduate din ako. Matutupad ko rin ang pangarap ko kahit hindi ako ang pinaka-pure. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong karapatang mangarap. Mahina niyang bulong sa sarili. At yun ang pinanghahawakan ni Luisa, na ang bawat araw ng sakit ay kapalit ng bukas na magaan. Hindi man ito kwento ng perpektong kabataan, ngunit ito ay kwento ng kabataang pinilit maging matatag sa gitna ng pagkakabali ng mundo niya. Lumipas ang mga buwan, panlabas ay payapa ang lahat, nagtutuloy-tuloy si Luisa sa pag-aaral.
Tuloy pa rin ang tuwing Sabado nilang pagkikita ni Francisco. Walang nakakaalam, walang nanghuhusga. Sa mata ng mundo, isang masipag na estudyanteng probinsyana si Luisa. Ang ganda mo pa rin, Luisa. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili kong alagaan. Sabi ni Francisco sa kanya isang gabi. Hindi mo naman ako kailangang alagaan, sir. Kaya ko naman mag-isa. Hindi na kita matatawag na Luisa lang. Malambing na sabi ni Francisco. Mahal kita at gusto kong ikaw ang huling babae sa buhay ko. Maganda nga ang buhay sa unang tingin. Pero ang hindi alam ni Luisa, unti-unti nang nagbabago ang kanyang katawan. Isang umaga sa universidad. Okay class, quiz na tayo. Pakilabas ng papel, sabi ng professor. Nahihilo ako. Bakit ganito? Bulong ni Luisa sa sarili habang sumasakit ang tiyan. 3 araw nang nahihilo si Luisa. 2 linggo nang hindi siya dinadatnan at hindi siya mapakali. Kinabukasan, pumunta na siya sa butika. Oh, Iha, eto na yung pregnancy test. Mahinang tinig ni Luisa. Nanginginig ang kamay. Salamat po. Hindi na siya umuwi agad. Dumiretso siya sa isang public restroom malapit sa terminal. Doon sa isang maliit na cubicle, sa pagitan ng mga basag na tiles at mahina ang ilaw, nalantad sa kanya ang katotohanan. 2 linya? Buntis ako? Bulong ni Luisa habang nakatulala. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Hindi pa siya handa, pero isa lang ang malinaw. Hinding-hindi niya kayang ipalaglag ang batang ito. Hinintay niyang dumating ang Sabado ng gabi. Ang pagdating ni Francisco sa kanyang apartment. Pagbukas ng pinto, tahimik ang paligid. Sir, may sasabihin po ako. Diretsong sabi ni Luisa, pero nanginginig ang boses. Nakangiti si Francisco habang nag-aabot ng paper bag na may bagong sapatos. Ano yun, Luisa? Tingnan mo muna to. Bagay to sa suot mong dress mamaya. Buntis ako. Mahinahong sabi ni Luisa, nanginginig ang mga kamay. Tumigil sa pagkilos si Francisco. Tinitigan siya ng mabuti. Tahimik, isang katahimikang hindi niya inaasahan. Pero ilang saglit pa, napangiti si Francisco, lumapit sa kanya at hinawakan ng mga kamay. Talaga? Totoo? Luisa, salamat. Alam mo bang matagal ko nang pinapangarap to? Nagulat si Luisa. Hindi po kayo galit? Hindi, Luisa. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may pagkakataon pa akong maging mabuting ama. Wala ka nang iisipin. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo ng anak mo. Hindi makapaniwala si Luisa. Akala niya katapusan na ito ng lahat. Pero kabaliktaran ang nangyari. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa simbahan para magdasal. Panginoon, alam kong hindi ito ang tamang paraan, pero salamat. Hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng to, pero sana hindi kami mapahamak ng anak ko. Nagpatuloy ang buhay, lalo pang naging maalaga si Francisco. May bagong gamit si Luisa sa eskwela, mas masarap ang pagkain. Wala na rin siyang Sabado na tinanggi sa lalaki. Dahil ngayon, hindi lang siya babae sa gabi. Siya na rin ang babaeng magdadala ng bunga ng isang matagal ng lihim. Sa apartment, isang gabi, habang hinahaplos niyang tiyan, nakangiti si Luisa habang kinakausap ang batang nasa sinapupunan. Anak, hindi man tayo tanggap ng mundo, pero sana matanggap mo akong nanay. At sana dumating ang araw na kailangan mong malaman ng totoo. Hindi mo ko kamuhian. Pero ang mundo ay hindi perpekto at ang kaligayahan na nakatago ay laging may kapalit. Lumalaki ang kanyang tiyan, kasabay ng pagbibilang ng buwan, lumiliit ang mundo ni Luisa. Hindi na siya makalakad ng diretsyong nakataas ang noo. Hindi na siya komportableng pumapasok sa klase. Lahat ng kilos niya, pakiramdam niya ay may matang nakatingin.
Hindi na to tama. Hindi ko na kaya to. Hindi na ako makakapagpanggap pa. Bulong ni Luisa sa sarili habang inaayos ang mga gamit sa kanyang desk. Hanggang isang araw, napagpasyahan na rin niya ang matagal ng kinatatakutan. Nakaupo si Francisco habang kumakain, nakatingin kay Luisa. Luisa, napapansin kong hindi ka na mapakali. Gusto mo bang huminto na sa pag-aaral? Tumango si Luisa, hawak ang tiyan. Oo, hindi ko na kayang itago pa. Lalo na't mabilis lumalaki ang tiyan ko. Kung ganon, ako nang bahala sa lahat. Bata ka pa, Luisa. Kailangan mong magpahinga. Alagaan ang sarili mo. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kinontra si Francisco. Pagod na siya sa lahat ng pagtatakip, sa lahat ng pag-iwas at sa lahat ng kasinungalingan. Nakahiga si Luisa sa kwarto habang hawak ang ultrasound result. Hindi ko man alam kung paano ako magiging isang ina, pero ipaglalaban kita, anak. Patawarin mo sana ako kung ito ang mundong ipapamana ko sa'yo. At habang lumalaki ang kanyang tiyan, lumiliit ang dahilan niya para manatili sa eskwela. Kaya nang sumapit ang 7 buwan, si Francisco na rin ang gumawa ng paraan. Sa bus terminal sa Maynila, lumuwas si Nanay Teresa at Tatay Lando. Maingay sa terminal, maingay ang mga bus at ang tinig ng mga pasahero. Nakatayo si Luisa, kinakabahan habang papalapit ang mga magulang. Diyos ko, eto na, bulong ni Luisa. Wala siyang ibang balak kundi ang harapin ang galit ng kanyang mga magulang. Hindi siya pwedeng umuwi ng probinsya ng buntis. Siguradong magiging laman siya ng chismis at masisira ang pangalan ng kanyang mga magulang. Sa apartment, tahimik na nakaupo si Nanay Teresa habang si Tatay Lando ay nakatayo sa sulok. Luisa, anong nangyari sa'yo? Umiiyak na tanong ni Nanay Teresa. Nakayuko si Luisa, nanginginig ang tinig. Sorry po, Nay. Sorry po, Tay. Ako po ang may kasalanan. Luisa, anong ginawa mo sa sarili mo? Sino ang tatay ng batang yan? Galit at nanginginig ang boses ni Tatay Lando. Hindi na niya binanggit ang pangalan ni Francisco. Alam niyang hindi pa panahon. Ayaw niyang tuluyang gumuho ang mundong kinagalawan ng kanyang ama, lalo pa at boss nito si Francisco. Pakiusap, hayaan niyo muna akong dito. Hayaan niyo muna akong manganak dito. Kapag nanganak na ako, gagawin ko po ang lahat para bumawi sa inyo. Nagmamakaawang sabi ni Luisa. Tahimik si Nanay Teresa. Tahimik si Tatay Lando. Pero sa mata nila, nandoon ang matinding pagkadismaya, ang tanong, ang galit, ang pagkalito. Pero sa huli, tulad ng lahat ng magulang, hindi nila kayang tiisin ang anak. Kinabukasan sa kusina, habang naghahain si Nanay Teresa ng almusal, mahinahon niyang kinausap si Luisa. Luisa, anak ka pa rin namin. Pero sana, huwag mo nang uulitin ito. Hindi man nasabi ng direkta ang kapatawaran, pero sapat na yun kay Luisa. Dahil sa ngayon, ang pinakakailangan niya ay isang tahimik at ligtas na lugar kung saan siya makakapaghanda para sa pagiging ina. Isang gabi ng ulan, isang gabi ng kirot at luha, isang gabi ng pagsilang, isinilang ni Luisa ang kanyang anak. Congratulations, miss! Babae po! Sabi ng nurse habang hawak ang umiiyak na sanggol. Tumulo ang luha ni Luisa. Pagod man ang kanyang katawan, ngunit ang puso niya puno ng takot at liwanag. Sa tabi niya, naroon si Nanay Teresa, hawak-hawak ang kanyang kamay. Naiiyak si Nanay Teresa, nanginginig ang tinig. Luisa, anak mo na ang hawak mo. Isa ka ng ina. Nay, ang ganda niya. Parang anghel. Beatrice po ang ipapangalan ko sa kanya. Mahina ang boses ni Luisa habang nakatingin sa sanggol. 2 linggo rin na naroon si Nanay Teresa sa lungsod.
Alalay, bantay, at tahimik na saksi sa isang lihim na kailanman ay hindi nila inakalang dadalhin nilang mag-ina. Sa loob ng apartment ni Luisa, gabi na at tulog na ang sanggol sa duyan. Nakaupo sa sofa si Nanay Teresa. Luisa, sabihin mo sa akin, totoo ba ang hinala ko? Tumingin si Luisa sa kanyang ina at marahang tumango. Opo, Nay. Si Francisco Vergara po ang ama ng anak ko. Tahimik si Nanay Teresa. Napahawak siya sa kanyang dibdib, parang kinapos ng hininga. Matagal bago siya nakapagsalitang muli. Diyos ko, boss yun ang tatay mo. May asawa't anak na yun, Luisa. Naluluhang sabi ni Nanay Teresa. Alam ko po, Nay. Kasalanan ko rin. Pinaikot ako sa mga pangako, sa pera, pero pinanindigan ko po. Hindi ko po pinalaglag ang bata. At kahit puno ng bigat ang puso ni Nanay Teresa, inilapit pa rin niyang sanggol sa kanyang dibdib. Ina pa rin siya, at ang anak ng kanyang anak ay apo niya pa rin. Umaga sa terminal, paalis na si Nanay Teresa. May dalang bag, karga ang sanggol. Iuuwi ko muna sa atin ang bata, Luisa. Ikaw, mag-aral ka. Bumangon ka. Hindi pwedeng hanggang dito ka na lang. Umiyak si Luisa habang yakap ang ina. Salamat po, Nay. Salamat sa pag-intindi. At tulad ng ipinangako ni Francisco, hindi siya tumalikod. Si Francisco ang nagbayad ng matrikula, ang nagpa-enroll kay Luisa. Si Francisco ang nagpatuloy ng kanyang pangarap bilang isang guro. Sa universidad, naka-uniforme si Luisa. Nasa hallway, may bit-bit na mga libro. Nasa isip ni Luisa ang mga salitang, babalik ako sa klase, para sa anak ko, para sa sarili ko, para sa mga pangarap na matagal kong ipinagpaliban. Bulong niya habang nakatingin sa mga estudyanteng naglalakad. At sa pagbabalik ni Luisa sa eskwelahan, isang lihim ang iniwan niya sa probinsya. Isang batang walang kamalay-malay na lumalaki sa piling ng lolo't lola. Habang ang tunay niyang ina ay nagkukunwaring simpleng kapatid. Lumipas ang mga buwan mula nang ipanganak ni Luisa ang kanyang anak, patuloy ang kanyang pagbabalik loob sa kanyang pangarap at yon ay ang makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit kahit pilit niyang nilalabanan ng lungkot, hindi niya mapigilan ang pananabik. Sa bawat buwang lumilipas, tinitiis niya ang layo. Ngunit hindi ang pagnanasa na mahagka ng anak, ang anak na lihim. Sa terminal ng bus, bit-bit ni Luisa ang isang maliit na backpack. May bit-bit ding regalo. Isang beses kada buwan, naglalakbay siya pabalik sa kanilang probinsya. Tahimik siyang dumarating, tahimik ding umaalis. Nakatingin si Luisa sa natutulog na sanggol. Ang laki mo na, hindi mo man ako kilala bilang ina mo, pero araw-araw kang laman ng dasal ko, anak. Gabi, sa loob ng bahay, nagkakwentuhan si Luisa at Nanay Teresa habang nag-aayos ng gamit. Nasanay na rin ang sanggol sa gatas na yan. Magpapadala ka ulit? Tanong ni Nanay Teresa. Oo, Nay. Binigyan ako ni... Umiling siya, hindi na itinuloy. May nakalaan pa akong padala hanggang sa susunod na buwan. Patuloy ang padala ni Francisco. Patuloy ang pagkikita nila. Patago, palihim, sa pagitan ng mga anino. Sa isang mamahaling restaurant, nasa loob ng kotse si Luisa at Francisco. Mabuti ba ang lagay ng bata? Tanong ni Francisco. Oo, mabuti naman. Salamat sa lahat. Hinawakan ni Francisco ang kamay ni Luisa. Ikaw at ang anak natin, hindi ko kayo pababayaan. Ngunit sa puso ni Luisa, may puwang pa rin ng pangungulila. Puwang na kahit pinupuno ng material na bagay ay hindi pa rin matakpan ng sinungaling na kasiyahan. Pumasok si Luisa sa kanyang huling taon sa kolehiyo. At doon, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang binatang dahan-dahang lumapit sa mundo niya. Sa loob ng library, nahulog ni Luisa ang isang papel. Tinulungan siya ng isang binata.
Miss, sorry, ito pa yung notes nyo. Mukhang madaming iniisip ah. Nagulat si Luisa pero ngumiti ng bahagya. Salamat. Oo, sabay-sabay kasi ang requirements. Ang hirap kapag nasa senior years na. Si Jobert, engineering student, formal, magalang at tahimik. Pero kung ngumiti, para bang may sinasabing higit pa sa simpleng kumusta ka. Sa cafeteria, nasa iisang mesa si Luisa at Jobert na may hawak na kape. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero lagi kitang nakikitang mag-isa. May gusto ka bang ikwento? Napatitig si Luisa sa tasa ng kape. Hindi lahat ng kwento handang pakinggan ng iba. Pero kung handa ka, makikinig ako. Sabi pa ni Jobert. Mula noon, naging palagi ng kasama ni Luisa si Jobert. Sa projects, sa mga group study, sa mga gabing tahimik ang campus. At siya'y pagod na sa kakaisip kung tama pa ba ang landas na tinatahak niya. Sa ilalim ng puno malapit sa campus, kasama ni Luisa si Jobert. Jobert, hindi madali ang buhay ko. Sambit ni Luisa. Walang buhay ang madali. Pero minsan, kahit isang tao lang ang nandyan, sapat na para hindi bumigay. Sabi ni Jobert. At sa unang pagkakataon, may kakaibang tibok ang puso ni Luisa. Tibok na hindi utang sa pera, hindi binili ng luho. Tibok na nagmumula sa tahimik, ngunit tapat na pagtingin ni Jobert. Gabi, umuulan, nasa waiting shed sila. Luisa, gusto lang kitang tanungin. Kung sakaling handa ka, pwede ba kitang ligawan? Nanginig ang boses ni Luisa. Hindi siya agad nakasagot. Jobert, hindi mo pa alam ang buong kwento ko? Hindi mo kailangan ikwento kung hindi ka pa handa. Hindi rin kita pipilitin. Gusto lang kitang hintayin. At sa gabing yon, hindi pa man handa si Luisa. Pero sa puso niya, nag-iwan ng liwanag ang pangalan ni Jobert. Sa kabila ng pusong kumakaba tuwing kausap si Jobert, hindi may kakaila ni Luisa. May nararamdaman siya. Ngunit hindi rin niya maitatanggi. May mga bagay siyang hindi pwedeng isuko. Hindi ngayon at marahil hindi kailanman. Sa loob ng library, nakaupo si Luisa at Jobert. Tahimik na nagbabasa pero palihim na nagkakatinginan. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya, Luisa? May maliit na salo-salo sa bahay ng kaklase natin. Relax lang, walang pressure. Kalmadong sabi ni Jobert. Ngumiti si Luisa pero may lungkot sa mata. Salamat Jobert pero may pupuntahan ako. At totoo nga, may pupuntahan siya. Hindi salo-salo, kundi ang katahimikang ipinipilit niyang makuha. Kahit alam niyang hindi ito galing sa tamang tao. Sa parking area sa labas ng campus, papalapit si Luisa sa isang itim na SUV. Bumukas ang pinto. Bumungad si Francisco. Ang ganda mo ngayon, Iha. Tara na't baka mabutan tayo ng traffic. Nakatanaw sa hindi kalayuan si Jobert. Tahimik, pinagmamasdan si Luisa habang sumasakay sa SUV. Tatay niya palang susundo sa kanya. Si Jobert, walang alam. Akala niya si Francisco ang tatay ni Luisa. Isa lamang sa maraming kasinungalingan na paulit-ulit niyang isinusuko sa ngalan ng katahimikan at pangarap. Sa loob ng kotse, tahimik si Luisa. Magsasalita sana si Francisco pero napansin niya ang lungkot ni Luisa. May problema ba? Mahinang nagsalita si Luisa. Wala, pagod lang sa school. Pero sa totoo lang, hindi lang pagod ang nararamdaman ni Luisa. Pagod na ang puso niya. Pagod na siyang itago ang sarili niya. Pagod na siyang magsinungaling sa lahat, pati na rin kay Jobert. Sa apartment, tahimik habang kumakain si Luisa. Nakatitig siya sa lamesa. Paano kung malaman ni Jobert ang totoo? Paano kung mawala ang sustenta ni Francisco? Paano ang tuition ni Beatrice? Paano ang tuition ko? Ang gatas ni Beatrice? Ang mga kailangan ko sa project? Hindi lang puso ang usapan dito.
Ito ay buhay ng isang batang walang kaalam-alam na siya'y anak ng isang lihim. At sa bawat pagpikit ni Luisa sa gabi, naririnig niya ang boses ni Jobert at ang boses ng konsensya. Sa campus, sa hallway kinabukasan, nakangiti si Jobert, may dalang munting regalo. Uy, Luisa, pasalubong sana sa'yo. Maliit lang. Keychain gawa ng pamangkin ko. Cute daw. Ngumiti si Luisa. Salamat, Jobert. Napaka-thoughtful mo talaga. Ikaw lang ang iniisip ko eh. At muli, kinakain siya ng guilt. Sino siya para bigyan ng pag-asa si Jobert kung siya mismo hindi pa kayang palayain ang sarili? Kinagabihan, kinausap niya si Francisco sa cellphone. Huwag mong kalimutang ipacheck up si Beatrice. Magpapadala ako ng pera bukas. Sabi sa kanya ni Francisco. Sige, salamat. Sagot naman ni Luisa. Salamat sa lahat. Walang anuman. Pamilya ko kayo. Pamilya, isang salitang simple, pero kay Luisa, mabigat. Dahil hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino na may anak siya, na may karelasyong may asawa na siya mismo ay isa sa mga babaeng kinamumuhian niya noon. Kinagabihan sa kwarto ni Luisa, hawak niyang maliit na photo album. Laman ay larawan ng batang si Beatrice. Anak, pasensya na. Hindi pa ngayon pero darating ang araw ipapakilala kita. Ipagmamalaki kita. Bulong ni Luisa habang namumuo ang luha sa mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang kagustuhan ni Luisa na tumakas sa sariling anino. Gusto na niyang pumili para sa sarili. Gusto na niyang huminga ng malaya, na hindi umaasa, hindi nagtatago, at higit sa lahat, hindi umiibig sa maling paraan. Malapit na ang graduation. Nag-aayos na si Luisa ng clearance. Sana matapos ng lahat ng to, Jobert. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang magsimula. Sabi ni Luisa sa binata habang nakapila sila sa registrar. Napangiti naman si Jobert. Kasama mo ako dyan, Luisa. Sabihin mo lang kung kailan mo ako kayang sagutin. Natahimik si Luisa. Ngumiti pero hindi sumagot. Sa isip niya, kailan nga ba? Nakatitig si Luisa sa harapan pero ang isip niya kulong pa rin sa mga bagay na hindi alam ni Jobert. Ang sikreto, ang anak, ang ugnayang tinatago. At higit sa lahat, ang kapalit ng lahat ng tulong na natatanggap niya. Sa apartment, nakaupo si Luisa sa kama. Humihikbi habang may hawak na tableta. Pills, nakalimutan ko na naman. Ilang araw na. Sa dami ng iniisip, requirements, graduation, si Beatrice, si Francisco, at si Jobert, nawala sa isip niya ang isang napakahalagang bagay. Ang proteksyon laban sa panibagong pagkakabihag. Kinabukasan, sa isang simpleng restaurant, magkaharap si Luisa at Francisco. Pagkatapos ng graduation mo, Luisa, pumunta ka muna sa Baguio. Doon ka muna. May bahay ako ron. Tahimik. Makakabawi ka. Nag-aalangang sumagot si Luisa. Francisco, gusto ko na ring tumigil. Mag-a-apply ako ng trabaho. Susubukan kong buhayin si Beatrice ng mag-isa. Napangiti si Francisco, pero matalim ang mga mata nito. Kaya mo ba? Paano ang gastusin? Paano si Beatrice? Paano kung mawala ako? Tanong na tila banta. At sagot na hindi niya alam kung kailan mabibigkas ng buo. Ngunit sa mga sumunod na linggo, mas naging matamlay si Luisa, mas naging tahimik, mas naging mapag-isa. Sa klinik, hawak ang pregnancy test. Nakaupo siya't kinakabahan. Positive ka, Miss Luisa, sabi ng doktor. Nabitawan ni Luisa ang bag dahil sa pagkabigla. Ha? Hindi pwedeng ngayon. At tuluyan ng gumuho ang pinapangarap niyang kalayaan. Buntis na naman siya at walang ibang ama kundi si Francisco. Sa panahong gusto na sana niyang sagutin si Jobert, gusto na sana niyang mabuhay sa katotohanan, muling ibinalik siya ng tadhana sa tanikala ng kanyang nakaraan. Sa apartment, hawak niya ang lumang laruan ni Beatrice. Umiiyak siya habang bumubulong. Anak, patawad.
Patawad kung uulit na naman ang aking kasalanan. Sa bawat hakbang palayo kay Jobert, parang unti-unting nawawala ang liwanag sa mundo ni Luisa. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ipinagkait niya sa sarili ang karapatang magmahal. At muling tinalikuran ang tanging taong tumingin sa kanya bilang isang buo, hindi bilang kasalanan, hindi isang kasunduan. Sa loob ng campus, sa ilalim ng malaking puno, ang huling tagpo nila ni Jobert. Nakangiti ang binata, hawak ang kanyang graduation toga. Luisa, pagkatapos ng graduation, sana naman sagutin mo na ako. Hindi ko na kaya. Araw-araw kitang iniisip. Pilit ngumiti si Luisa, nangingilid ang luha. Pasensya ka na, Jobert. Hindi ako karapat-dapat. May mga bagay na hindi mo pa alam. At ayaw ko nang madamay ka pa. Kumunot ang noo ni Jobert. Bakas ang sakit sa mukha nito. Luisa, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang gusto ko lang ay malaman kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. Bumaling ang tingin ni Luisa sa binata. Mahina siyang sumagot. Wala, Jobert. Patawad. At sa mismong araw ng pagtatapos, isang paalam ang isinabay ni Luisa sa kanyang diploma. Hindi lang sa kolehiyo, kundi sa pag-ibig na hindi niya kailanman malilimutan. Mag-isa si Luisa sa loob ng kwarto, umiiyak, hawak ang pregnancy test. Mas sensitibo na ang kanyang katawan ngayon, mas masakit ang balakang, mas madalas ang pagsusuka, at mas matindi ang hilo at pagod. Hindi na tulad noong una, ang kanyang ikalawang pagbubuntis ay tila humihingi ng buong atensyon. Wala siyang ibang magagawa kundi ang tumigil muna sa loob ng bahay. Hindi pa siya makapag-enroll sa review center para sana makapag-take na ng board exam. Sa telepono, tumawag si Francisco. Luisa, ako nang bahala sa lahat. Magpahinga ka na lang muna. Ang importante, ligtas ka at ang bata. Francisco, ayoko na. Ayoko na ng ganitong buhay. Mahina at pilit pinatatatag ni Luisa ang boses. Luisa, wala ka namang dapat isipin. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko lahat para sa'yo. Sa anak natin. Sa inyo. Pero sa totoo lang, kung kaya niya lang iwan ang lahat, ang apartment, ang pera, ang tahimik na gabi tuwing Sabado na puno ng kasinungalingan, matagal na sana siyang tumakbo. Pero may anak siya, at isa pa ulit ay darating. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatali pa rin siya sa tanikala ng isang makasalanang ugnayan. Nakahiga si Luisa sa kama, may malamig na bimpo na nakalagay sa noo. Kaya natin to, anak. Hindi mo man ako maintindihan, pero sa bawat kirot na nararamdaman ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Mahinang bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang tiyan. Hindi na niya kailangan ng diploma para masabing may natapos siya. Sapagkat sa bawat desisyon niyang piliing mabuhay, sa kabila ng kahihiyan at kalungkutan, sa kabila ng pag-iisa, may tagumpay siyang kinikimkim. Ang tagumpay ng pagiging isang ina. Mula sa bawat buntong hininga ni Luisa, sa bawat hikbi ng kanyang pagod na katawan, naroon ang takot. Takot na tuluyan ng mabunyag ang katotohanan. Takot na harapin ng ama, si Tatay Lando. Ang ama niyang hindi kailanman pumalya sa pagtusto sa kanilang pamilya. Ang ama na buong buhay ay inialay sa kanilang 7 magkakapatid. Ngunit sa kanyang ikalawang pagbubuntis, hindi na niya maitatago ang lahat. Sa maternity ward ng isang private hospital sa Maynila, katatapos lang manganak ni Luisa, isang malusog na sanggol na lalaki ang kanyang isinilang. Isang inosente at payapang sanggol na walang kamalay-malay sa mundong kanyang pinagmulan. Sa hallway, naglalakad si Nanay Teresa kasama si Tatay Lando, bitbit ang ilang prutas at sabaw. May ngiti si Nanay Teresa. Anak, nandito na kami ng tatay mo. Tahimik si Tatay Lando, pero may halong talimang boses. Nag-text si Teresa. Sabi mo raw manganganak ka. Wala kang nabanggit sa amin, Luisa.
Kanino ang bata? Tay, nanginginig ang kamay ni Luisa. Mahina ang boses. Nay, pasensya na po, hindi ko na po kayang itago. At doon, sa gitna ng sterile na puting ilaw ng ospital, bumagsak ang luha ni Luisa. Hindi dahil sa sakit ng kanyang panganganak, kundi dahil sa wakas, hindi na siya magsisinungaling. Tay, si Francisco po. Siya po ang ama ng anak ko. Siya rin po ang ama ni Beatrice. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tatay Lando. Napatitig siya sa anak sa kadahan-dahang ibinagsak ang dalang supot ng prutas. Anak ng Francisco? Yung boss ko? Yung halos araw-araw kong kinakausap? Yung akala ko'y respetado at mabait? Paos at galit ang boses ni Tatay Lando. Pumikit si Nanay Teresa, pinipigilan ang luha. Lando, alam ko na ito. Matagal na. Lalong uminit ang boses ni Tatay Lando. Ano? Ibig mong sabihin, pinagkaisahan niyo ako? Pinagtulungan niyo ako? Pinahiya niyo ako sa harap ng lalaking yon? Tay, sorry po. Lumuluhang sabi ni Luisa. Wala po akong alam. Hindi ko po sinasadya. Pero hindi ko po magawang lumaban. Tinakpan ni Tatay Lando ang mukha. Nanginginig ang balikat sa galit at sama ng loob. Kaya pala kahit sinong masisante, ako hindi. Kaya pala kahit nagkamali ako sa welding, ni minsan walang reklamo. Kasi binabayaran niya ako sa pamamagitan mo. Tahimik ang buong kwarto. Isang tagpong napuno ng luha at putol-putol na hininga. Walang nakapagsalita. Walang nakaalpas sa bigat ng pagkabunyag. Kinagabihan, si Luisa ay nakahiga habang si Nanay Teresa ay nag-aayos ng mga gamit. Naipatawad po. Hindi ko rin po ito ginusto. Hinaplos ni Nanay Teresa ang kanyang buhok. Anak, wala na tayong magagawa sa nakaraan. Pero sana ngayon huwag mo na sanang dagdagan ng sakit ng puso mo. At sa unang pagkakataon, narinig ni Luisa ang paghagulgol ng kanyang ama sa labas ng kwarto. Narinig ni Luisa ang paghagulgol ng kanyang ama sa labas ng kwarto. Tahimik, malalim, at sugatang-sugatan. Minsan, ang kapatawaran ay hindi agad dumarating. Minsan, ang kapayapaan ay may kapalit na pagkawala. At minsan, ang muling pagsisimula ay nangangahulugang pagputol ng koneksyon sa mga taong mahal mo. Isang linggo matapos manganak si Luisa, nasa bahay silang tatlo, si Luisa, Nanay Teresa, at Tatay Lando. Ayoko nang makitang bumalik ka sa ganyang buhay, Luisa. Kung dito ka mananatili, babalik ka lang kay Francisco. At ayoko nang paglaruan ka ng lalaking yon. Mahigpit ang tono ni Tatay Lando at seryoso ang mukha nito. Nagulat si Luisa. Nanginginig ang boses. Tay, ano pong ibig mong sabihin? Mag-impake ka. May kamag-anak tayong taga Cebu. Doon ka muna titira. May trabaho ron at makakapagsimula ka ng bago. Tay, paano po si Beatrice? Paano po ang bagong silang na sanggol na si Julius? Kay Nanay Teresa mo muna. Kami ang bahala sa kanila. Sa tingin namin ay ito ang makakabuti para sa'yo. Makakabuti rin ito sa mga bata. At sa araw ding iyon, hindi na nakaangal pa si Luisa. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak habang tahimik na nag-iimpake. Hindi na siya pinayagang magpaalam kay Francisco. Walang sulat, walang text, walang pasabi. Isang biglaan, sapilitang paglayo. Sa kwarto ni Luisa, yakap-yakap ang dalawang maliit na damit ng kanyang mga anak. Patawad. Patawad mga anak. Patawad Beatrice. Patawad sa'yo Julius. Anak, minsan, ang pinakamabigat na desisyon, yun ang nagliligtas sa atin sa tuluyang pagkalunod. Palipasin mo lang ang panahon, babalik ka rin, makakabangon ka. Sabi ni Nanay Teresa habang yakap si Luisa.
At sa isang biyahe papuntang Cebu, si Luisa ang pasaherong hindi makatingin sa bintana. Ayaw niyang makita ang mundong kanyang iniiwan. Ayaw niyang damhin ang bigat ng pagtalikod. Sa opisina ni Francisco, makalipas ang ilang araw, nag-aalala, hawak ang cellphone. Bakit hindi sumasagot si Luisa? Bakit walang balita? Kausap ko lang siya sa cellphone ng nakaraang linggo. May nangyari ba? Pero walang sagot. Hindi na niya muling narinig ang boses ni Luisa. Ang tanging naiwan sa kanya ay alaala ng isang bawal pero totoo niyang pagmamahal. Sa Cebu, sa isang boarding house isang gabi, nakatitig sa larawan si Luisa, larawan ng mga anak niya sa kanyang pitaka. Maghihintay ako, gagawin kong tama ang lahat. Hindi ako mawawala habang buhay. Minsan, ang paglayo ay hindi pagkatalo. Bagkos, ito'y pagpili ng katahimikan, pagpili ng sariling kaligtasan, at unti-unting pagtiklop sa isang kabanatang puno ng sakit at kasalanan. Isang umaga, nasa harap ng salamin si Luisa, nagsusuklay ng buhok habang pinipilit ngumiti. Kaya mo to, Luisa, para sa mga anak mo, para sa sarili mo, para makabawi. Nagsimula siyang mag-apply ng trabaho, bit-bit ang transcript, resume, at iilang piraso ng pag-asang hindi pa tuluyang naluluma. Hanggang sa isang maliit na private school ang tumanggap sa kanya bilang assistant teacher sa elementary department. Sa faculty room ng paaralan, kinausap siya ng principal. Maikli lang po ang pasensya ng mga bata dito, Ma'am Luisa. Maraming estudyante pero konti lang ang guro. Kaya pasensya talaga ang puhunan. Magiliw ang tono ni Luisa, may tapang sa mata. Ayos lang po, kaya ko pong makisabay. Basta po makapagturo. Mababa ang sweldo, pero sapat na ito sa ngayon. Sapat para sa renta ng kwarto, pangkain at kaunting ipon. At higit sa lahat, sapat na panakip butas sa pusong patuloy pa ring nasasaktan. Sa loob ng boarding house, may hawak siyang lumang cellphone. Nagdadial siya ng numero habang nakahiga sa kama. Hello, Nay! Mahinang boses ni Luisa puno ng pangungulila. Luisa, anak, kumusta ka na dyan? Kumakain ka ba ng maayos, anak? Oo naman, Nay. Sina Beatrice at Julius, kumusta na po sila? Mabuti naman. Masisigla. May mga larawan nga akong ipapadala sa'yo. Patuloy pa rin ang padala ni Francisco. Sapat naman para sa panggastos nila. Nagpapadala siya tuwing katapusan ng buwan. Napayo ko si Luisa. Buti naman. Mula nang ipadala siya sa Cebu, hindi na rin muling nagparamdam si Francisco. Wala nang tawag, wala nang text, wala nang bigla ang pagbisita. Tanging pera na lang ang natira. Sa silid ni Luisa, may hawak siyang notebook at sinulat ang pangalan ng mga anak. Beatrice, Julius, patawad kung malayo ako, pero balang araw babalik akong buo. Hindi nakabit, hindi nalihim. Nanay na karapat-dapat. Nanay na handa kayong ipaglaban. Habang tumatakbo ang mga araw, sinikap ni Luisa na maging abala sa pagtuturo. Sa dami ng mga batang tinuturuan niya sa klase, nakita niya ang kapiraso ng kanyang mga anak sa bawat masayahing mukha. At yon ang nagpanatili ng liwanag sa kanyang araw-araw. Single mom ka raw, Ma'am Luisa? Kaya mo pa ba? Tanong ng isang guro. Nakangiti si Luisa pero may lungkot sa mata. Kaya sanay nang lumaban. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang dating sugat ni Luisa unti-unting naghilom. Bagamat may mga peklat pa ring mahapdi kapag ginugunita. Sa edad na 25, mas matatag na siya. Mas tahimik ang kanyang buhay. Wala na si Francisco. Wala na rin ang dati niyang sakit. Tahimik ang pangarap na makabawi at makapagbigay ng magandang buhay sa mga anak. Ang nananatiling dahilan para siya'y patuloy na lumaban. Isang tanghali sa apartment complex, hawak ni Luisa ang isang paper bag mula sa palengke habang papasok sa unit. Biglang bumukas ang katabing pintuan.
Isang lalaking may bitbit na toolbox at nakasando ang sumilip. Miss, dito ka rin ba sa Unit 2A? Nakangiti at kaswal na tanong ng binata. Medyo nagulat si Luisa pero nakangiti. Oo. Ikaw sa tubi? Umirap ng pabiro ang binata. Yes, ma'am. Kapitbahay na may dalang martilyo pero hindi magnanakaw. Engineer po, promise. Natawa si Luisa. Ayos. Ako naman teacher, pero hindi po ako terror. Maayos ang postura ni Jerry. Parang nabibilib. Teacher. Wow. Ibang mga teacher. Disiplinado, matalino at maganda. Napailing si Luisa habang pumapasok sa pintuan. Pero hindi na itago ang ngiting gumuhit sa kanyang labi. May kung anong gaan ang dala ni Jerry. Isang klaseng presensya na hindi nakaka-pressure, hindi tulad ng dati. Sa sumunod na linggo, sa bakuran ng apartment, nakasalubong muli ni Luisa si Jerry habang naglalaba. May hawak na timba si Jerry, huminto para tumulong. Uy, ma'am. Baka naman pwedeng makilaba rin. Wala pa kasi akong washing machine eh. Tumaas ang kilay ni Luisa pero nakangiti. Gusto mo talaga ng libreng laundry service, ano? Hindi naman. Makikikape lang. Tapos na ako. Hindi naman. Makikikape na lang din tapos ako nang bahala magpatuyo ng mga damit. Unti-unti, naging bahagi ng araw ni Luisa si Jerry. Isang mabait, masayahing kapitbahay na laging may daladalang ulam, chismis at kalokohan. Siya mapilit, hindi mapanghusga. At higit sa lahat, wala itong alam sa nakaraan ni Luisa. Isang hapon, sa labas ng apartment, may bitbit na inihaw si Jerry. Luisa, baka gusto mong tikman. Gawa ko yan. Panghanda ko dapat sa sarili ko. Kaso parang mas masarap kung may kahati. Medyo natigilan si Luisa pero tinanggap ang plato. Salamat, Jerry. Ang bait mo naman. Hindi ako mabait. Marunong lang akong kumilatis ng mabuting tao. Alam ko, hindi biro ang mag-isa sa buhay. Kaya kung okay lang, gusto ko sanang maging kaibigan mo. Napangiti si Luisa pero may lungkot sa mata. Kaibigan lang Oo naman. Kaibigan na pwedeng maghintay. Kung sakaling magbukas ang puso mo. Nakangiting sabi ng binata. At doon, nagsimula ang dahan-dahan pero masayang pagkakaibigan. Hindi tulad ng dati, ang presensya ni Jerry ay hindi sapilitan. Walang kondisyon, walang sekreto, walang pressure. Isang simpleng tao na may simpleng kagustuhang alagaan at unawain si Luisa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumagaan ang loob ni Luisa kay Jerry. Hindi niya inakala na sa simpleng pagkakaibigan ay tutubo ang isang damdaming matagal niya nang ikinukubli. Ang pagnanais na mahalin at mahaling muli. Isang araw, may dalang bulaklak si Jerry, pati na rin Tupperware na may lutong adobo. Nakangiti ang binata ng abotenga. Luisa, kung ayos lang, pwede ba kitang yayain manood ng sine? Treat ko, promise, walang halong motibo. Nagulat si Luisa pero ngumiti pa rin. Jerry, ikaw talaga. Sige, pero kailangan kong bumalik agad. May gagawin pa ako sa school bukas. Ayos, kahit sandali lang. Importante, makasama kita. Hindi yon ang unang beses na nagyaya si Jerry. Pero yon ang unang beses na pumayag si Luisa. Sa senihan, ilang linggong lumipas, tawa sila ng tawa habang pauwi. Naglakad sila ng mas malapit sa isa't isa. Alam mo, Luisa, 3 buwan na kitang nililigawan. Hindi ko na siguro kayang itago pa. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo nun. Hindi ko hinihingi yon. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ka ngayon. Natigilan si Luisa, tumingin sa malayo, tumahimik ang mundo. Jerry, ayokong paasahin ka. Pero hindi rin kita kayang itaboy. Mahigpit ang tingin, ngunit magaan ang tono ni Jerry. Hindi kita pinipilit. Pero kung sakali lang, kung kaya mong subukan, handa akong maghintay. At doon, sa ilalim ng ilaw ng kalsada, sa lamig ng hangin at init ng damdaming matagal nang ikinubli, sinagot ni Luisa si Jerry. Sa apartment ni Luisa kinabukasan, kausap niya si Rosa sa telepono. Rosa, sinagot ko na si Jerry. Talaga ate? Naku, buti naman. Mabait yung lalaki. Deserve mong maging masaya.
Oo, Rosa, mabait nga siya. Pero hindi ko pa rin kayang sabihin sa kanya ang totoo. Ate, wala namang perpektong panahon, pero baka dumating yung araw na kailangan mo na ring bitawan yung bigat na dinadala mo. Sana nga, Rosa. Sana dumating yung araw na kaya ko na. Lumipas ang mga linggo, naging masaya sina Jerry at Luisa. Isang relasyon na puno ng lambing, respeto at pangarap. Pero sa likod ng bawat yakap, may pusong nag-aalangan. May lihim na hindi pa kayang ilantad. Lumipas ang mga buwan ng tahimik at masayang relasyon ni na Luisa at Jerry. Bagamat may lihim siyang iniingatan, naging matatag ang kanilang samahan. At ngayon, isang panibagong yugto ang magbubukas sa kanyang mundo. Sabado ng hapon, nasa loob ng kotse, paalis na sina Jerry at Luisa papuntang Maynila. Nakangiti si Jerry habang nagmamaneho. Excited ka na bang makilala ang buong pamilya ko? Nag-aalangan si Luisa pero nakangiti. Medyo kinakabahan pero sige lang, sana maging maayos ang lahat. Don't worry, sobrang bait nila. Sigurado ako magugustuhan ka nila, lalo na si Mama. At hindi nga nagkamali si Jerry. Pagdating sa malaking bahay ng pamilya nito sa Quezon City, sinalubong si Luisa ng mga ngiti at mainit na yakap. Sa loob ng bahay, gabi na, masayang salo-salo. Nasa dining table ang pamilya ni Jerry. Luisa, ang bait-bait mo pala. Sana noon mo pa dinala sa amin tong babae na to, Jerry. Nakangiting sabi ng nanay ni Jerry. Jerry, kung hindi mo siya alagaan, kami na lang. Sabi pa ng kapatid nito. Lahat sila nagtawanan. Nahihiya si Luisa pero masaya. Maraming salamat po. Napakabait niyo po sa akin. Pero habang masaya ang gabi, hindi mapakali si Luisa. Sa likod ng bawat tawa at kwento ay may kaba sa kanyang dibdib. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung mahukay ang kanyang nakaraan? Matapos ang hapunan, nag-aya si Jerry sa hardin sa likod ng bahay. May ilaw ang paligid, may soft music at mga kandila. Jerry, bakit parang... Gulat na tanong ni Luisa. Lumuhod si Jerry, may hawak na maliit na kahon. Luisa, simula na makilala kita, hindi ko na inisip ang iba pang babae. Ikaw lang, mahal kita, at gusto kong ikaw na ang makasama ko habang buhay. Binuksan nito ang kahon, isang simpleng singsing ngunit puno ng pagmamahal. Will you marry me? Natigil ang mundo ni Luisa. Napatitig siya kay Jerry. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi sa kilig, kundi sa kaba. Sa isip niya'y bumalik ang mga anak na iniwan, ang lihim na tinatago, at ang takot na baka magbago ang lahat kapag nalaman ni Jerry ang katotohanan. Napaluha si Luisa, nanginginig ang boses. Jerry, mahal kita. At oo, papayag ako. Niyakap nilang isa't isa. Masaya ang lahat. Sa loob ng bahay, naghiyawan ng pamilya. May mga pumalakpak pa. Ngunit sa likod ng ngiti ni Luisa ay isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko maitatago ang nakaraan ko? Isang buwan na lang at magaganap na ang inaasam-asam na kasal ni na Luisa at Jerry. Sa mata ng marami, isa itong kwentong puno ng pagmamahalan at pangarap. Ngunit sa puso ni Luisa, may nakakubli pang kwento, isang katotohanang hindi niya na kayang ikubli habang buhay. At ito ang pinakamatinding laban ng kanyang puso. Isang umaga, nasa flower shop si Luisa, kausap ang coordinator. Ma'am Luisa, ito na po yung final layout ng bouquet at flower arrangements for the church. Papirmahan na lang po dito. Nakangiti si Luisa pero may lungkot sa mata. Oo, salamat. Mukhang maganda naman lahat. Ngumiti si Luisa, ngunit habang nakatingin sa pulang rosas na isa sa mga design, bumigat ang kanyang dibdib. Para bang bawat bulaklak ay paalala na unti-unti nang lumalapit ang araw. Araw na magiging ganap siyang asawa, pero bitbit pa rin ang bigat ng nakaraan. Sa bahay ni na Jerry, isang gabi, nasa kama si Luisa. Tulala habang pinagmamasdan si Jerry na natutulog. Mahal kita, Jerry.
Pero paano kung mawala ka kapag sinabi ko ang totoo? Bulong ni Luisa. Kinabukasan, sa simbahan, umupo si Luisa sa likod. Tahimik, may ilang nagdarasal. Siya, nakayuko at may luha sa mata. Panginoon, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Jerry ang totoo. Takot ako, ayoko mawala siya. Pero ayoko rin magsinungaling sa araw ng kasal namin. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob nang sa huli wala akong pagsisihan. Sa sandaling yon, tahimik ang simbahan. Tahimik, pero sa puso ni Luisa, may kumikirot na ingay ng konsensya. Sa isang ordinaryong gabi na sinadya ni Luisa para maging tapat, nabuksan ang pinto ng kanyang nakaraan. Sa isang hapag na dapat ay para sa masayang kwentuhan ng magkasintahan, naging saksi ng pagbuhos ng katotohanan. Ang lihim na matagal niya nang kinikimkim. Dalawang anak mo? Si Beatrice at Julius? Mahinang boses na tanong ni Jerry. Tumango si Luisa ng dahan-dahan habang pinupunasan ng luha. Oo, Jerry. Hindi ko na kayang itago pa. Gusto kong magsimula ng malinis. Magsimula tayo ng totoo. Lumingon sandali si Jerry, saka humawak sa kamay ni Luisa. Luisa, mahal kita. At sa bawat araw na kasama kita, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Natigilan si Luisa sa sinabi ng binata. Totoo, mabigat yung sinabi mo. Hindi ko inaasahan, pero hindi rin ako perpekto. Lahat tayo may pinagdadaanan. At kung ang nakaraan mong yan ang dahilan kung bakit ka naging matatag ngayon, walang dahilan para talikuran kita. Halos hindi makapaniwala si Luisa. Jerry, ngumiti ng malumanay si Jerry. Pero Luisa, may isa lang akong hiling. Ayokong malaman ng pamilya ko. Nabigla si Luisa. Bumalik ang kaba sa dibdib. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong magpatuloy ang relasyon natin. Gusto kong ituloy ang kasal. Pero sana, kahit kailan, huwag mo nang ipakilala si Beatrice at Julius bilang anak mo. Kung magpupunta sila sa bahay, tiyakin mong kapatid ang tingin sa kanila. Alam mo naman ang pamilya ko, Luisa. Conservative sila at matanda na si Mama. Baka takihin yun pag nalaman niya. Please. Natigilan si Luisa. Ang bawat salitang kapatid at huwag munang ipakilala ay tila punyal na tumusok sa kanyang puso. Pinili niyang maging totoo, ngunit sa harap ng pagtanggap, naroon pa rin ang isang kondisyon. Isang kondisyon na parang muling ikinulong ang katotohanang pilit niyang pinakawalan. Sa labas ng restaurant, habang naglalakad pa uwi. Ito na ba talagang kabayaran ng aking nakaraan? Sa bawat taong minamahal ko, lagi ko bang kailangang ikubli ang totoo kong pagkatao? Hanggang kailan ko itatago ang mga anak kong si Beatrice at Julius? Nasa harap na ni Luisa ang kasal, ang buhay na matagal niyang pinangarap. Ngunit kapalit ng lahat ay ang katahimikan ng isang katotohanan na may dalawang bata na kahit kailan ay hindi niya ganap na mayayakap sa mata ng mundo bilang sa kanya. Kahit may pag-aalindangan, kahit masalimuot ang iniwang sugat sa kanyang puso, sa huli, nanaig ang payo ng mga magulang ni Luisa. Anak, wika ni Nanay Teresa, kung may lalaking handang tanggapin ka, tanggapin ang lahat, ang kahapon mo, ang anak mo at ang pagkatao mo, huwag mo nang sayangin. Tumango si Tatay Lando na noon ay mas tahimik kaysa sa dati. Mula nang mapatawad ang anak at unti-unting matanggap ang kabiguan ng kanyang kabataan, mas pinili nitong manatiling suporta, hindi panibagong pader. Hindi lahat ng pagkakataon ay bumabalik, anak. Minsan dapat lang talaga tayong kumapit kahit hindi perpekto. Napaupo si Luisa sa bangko sa ilalim ng mangga sa harap ng bahay nila sa probinsya. Mahigpit niyang hawak ang isang papel, mga detalye ng kasal nila ni Jerry. Isang buwan na lang bago siya maging misis nito. Pwede pa ba akong maging masaya? Sa kabila ng lahat ng lihim at sakit, pwede pa ba akong magsimula kahit kasinungalingan ang ugat ng bagong simula?
Malumanay na tanong ni Luisa sa kanyang sarili. Tumulo ang luha ni Luisa, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pag-asa. Alam niyang hindi ito ang ideal, hindi ito ang fairy tale na pinangarap niya bilang batang babae. Ngunit sa pagkakataong yon, pinili niyang bitawan ang bigat ng kahapon. Nagbalik siya sa Maynila, mas abala na ngayon sa mga preparation ng kasal nila, pagpili ng gown, food tasting, pag-aayos ng listahan ng mga bisita. Lahat ay perpekto sa paningin ng iba, pero sa puso niya, may munting takot pa rin. Ma'am Luisa, ang ganda po ng gown na to. Bagay na bagay sa inyo. Very elegant. Parang reyna. Sabi ng isang staff sa kanya. Salamat po. Nakangiting sagot ni Luisa. Habang suot ang wedding gown, hindi niya maiwasang isipin. Sana nandito sina Beatrice at Julius. Sana kilala nila ako bilang ina, hindi bilang ate lang. Pero hindi pa panahon, hindi pa ngayon, hindi pa pwedeng ilantad ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa proteksyon. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa bagong buhay na sisimulan kasama si Jerry. At sa gitna ng engrandeng selebrasyon, nakatago ang isang lihim na hindi kailanman mailalantad. Pero sa kabila ng lahat, pinilit niyang umiti, pinilit niyang magsaya, pinilit niyang paniwalaan na sa kabila ng kanyang nakaraan, may karapatan pa rin siyang mahalin at magmahal. At yun ang desisyon ni Luisa. Ang harapin ng bukas, hawak ang kamay ng lalaking tanggap siya kahit hindi buo ang katotohanang dala. Simula nang ikasal si Luisa kay Jerry, tila ba nagsimulang magbukas muli ang pintuan ng isang mas tahimik na buhay. Isang buhay na matagal na niyang pinangarap. Ngunit hindi kailanman lubos na inakala na kanyang mararating. Maayos ang takbo ng kanilang pagsasama. May kabaitan si Jerry na tila hindi nauubos, responsable, mapagmahal, at higit sa lahat, marunong umunawa. Masaya rin ang pamilya nito, lalong-lalo na si Aling Mitring na ina ni Jerry na naging parang ina na rin kay Luisa. Luisa, anak, hindi mo kailangang magtrabaho muna. Pahinga ka lang dyan. Kapag nabuntis ka, mas mainam na nasa bahay ka lang. Mahirap ang panahon, marami ng panganib sa labas. Dito ka muna't nang maalagaan kita. Opo, Nay. Salamat po. Mahinahong sagot ni Luisa. Gusto sanang magtrabaho ni Luisa. Gusto niyang magsimula muli bilang guro kahit sa malapit na paaralan. Ngunit mas nanaig ang kagustuhang makasama ang pamilya ni Jerry at makuha ang tiwala ng mga ito. Ang bahay ng pamilya ni Jerry ay nasa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Malawak, maaliwalas at kumpleto ang kagamitan. Isang malaking pagbabago para kay Luisa. Mula sa maliit na apartment, ngayon ay may sariling kwarto, may sariling banyo at masarap na pagkain araw-araw. Luisa, anak, kumain ka ng marami. Malusog ka dapat. Kapag nabiyayaan kayo ng anak, gusto ko malusog yan, ha? Opo, Nay, nakakahiya nga po, parang ako pa po itong bisita. Ano ka ba? Bahay mo na rin ito. Natatawang sabi ng nanay ni Jerry. Sa kabila ng katahimikan at ginhawa ng bago niyang tahanan, may bahagi pa rin kay Luisa na hindi lubos na matahimik. Bawat pagdapo ng gabi, habang tahimik ang paligid, habang natutulog sa kanyang tabi si Jerry, naaalala niya ang kanyang mga anak. Si Beatrice, si Julius. Hindi niya man aminin ng hayagan, ngunit gabi-gabi, lihim siyang nananalangin para sa mga batang kanyang isinilang, ngunit hindi kailanman naipadama kung gaano niya sila kamahal. Panginoon, salamat po sa bagong simula. Pero kung may pagkakataon pa, kung darating ang panahon, sana po mapatawad nila ako. Sana po maghilom ang lahat. Tanggap na ni Luisa na maaaring habang buhay niyang dalhin ang bigat ng nakaraan. Ngunit sa ngayon, pinipili niyang yakapin ang kasalukuyan, ang pagmamahal ni Jerry, ang kabaitan ni Aling Mitring at ang tahimik na tahanang pinangarap niyang makamit noon pa man. Hindi pa man buo, hindi pa man lubos, pero ito ang simula ng panibagong yugto. Isang yugto ng katahimikan, pagbangon at pananahimik sa ilalim ng isang tahanang puno ng respeto, ngunit may isang lihim na walang nakakaalam.
Mabilis na lumipas ang mga taon sa panibagong buhay ni Luisa. Isang tahimik ngunit masaganang buhay ang unti-unti niyang binuo kasama ang lalaking buong puso siyang tinanggap at minahal. Sa tulong ng panalangin at kabutihang loob ng tadhana, nabiyayaan sila ng 3 supling, 2 babae at 1 lalaki na pinakamalambing sa ina. Ang bahay na dati tahimik at maaliwalas, ngayon ay puno ng tawa, iyak at sigawan ng mga bata. Isang buhay na tila perpekto sa panlabas. Isang pamilya na buong akala ng marami ay walang bahid ng anino. Ay naku Luisa, ang sisigla ng mga bata, parang hindi napapagod ano? Masayang sabi ni Aling Mitring habang naglalakad sa bakuran. Oo nga po Nay, nakakatawa pero minsan nakakapagod din. Pero okay lang po, ganyan naman talaga ang mga anak. Masaya si Luisa. Hindi man niya maibalik ang nakaraan, ginagawa niya ang lahat upang maibuhos ang pagmamahal sa kanyang anak kay Jerry. Bawat baon na kanyang inihahanda, para bang may nais siyang buing pagkukulang. Para bang sa bawat I love you na binubulong niya sa mga anak nila, may bahagyang bahagi ng puso niya ang umaasa na naririnig yun ni Beatrice at ni Julius. Anak, huwag kalilimutang magdasal at kapag may gusto kang itanong, huwag mahihiyang magsabi kay Mama. Opo, Mama, sabi ng anak ni Luisa. Sa kanyang mga anak ngayon, nakikita niya ang mga mata ni na Beatrice at Julius. Sa bawat ngiti, may pait. Sa bawat yakap, may paghilom. Pero sa kabila ng lahat, tahimik lang si Luisa. Hindi niya kailanman binuksan ang pinto ng nakaraan sa kanyang mga anak. Walang nagsasabi kung sino talaga si Beatrice at Julius. Para sa kanila, ang pamilya nila ay buo, simple at masaya. At yun ang sinikap niyang panatilihin. Isang kasinungalingang may halong pagmamahal. Isang kasinungalingang sinisikap niyang itama sa bawat araw na siya'y bumabangon bilang isang ina. Isang beses, sa paglipas ng ilang taon, napagpasyahan ni na Luisa at Jerry na umuwi sa probinsya. Pasya lang, bakasyon para sa mga bata. Matagal-tagal na rin mula nang huling tumapak si Luisa sa lugar kung saan siya lumaki, kung saan nagsimula ang lahat. Tunog ng tricycle, tawanan ng mga bata, hangin sa probinsya ang sumalubong sa kanila. Masayang mga bata, excited silang makita. Si Jerry naman interesado sa tahimik na buhay sa bukid. At si Luisa, ngunit sa puso niya may kaba, may lungkot. Sa pagbabalik sa lugar na may iniwan siyang puso at 2 batang kailanman ay hindi niya tinawag na anak sa harap ng ibang tao. Ate Luisa! Ate, namiss ka namin, sabi naman ni Julius. Ni hindi alam kung gaano kasakit sa isang ina ang salitang ate. Ni hindi alam na sa bawat yakap ay pinipigilan ni Luisa ang sarili. Na sa likod ng kanyang ngiti ay isang tinig na gustong-gusto silang tawaging anak. Bunso, halika nga dito. Yakap ka ni ate. Matapos ng tagpong iyon, nagkulong si Luisa sa banyo, tahimik na umiyak. Hinayaan niyang umagos ang mga luha. Anak ko kayo. Mahina niyang sambit. Gusto niyang isigaw, gusto niyang yakapin ng totoo, pero hindi niya kaya. Dahil si Jerry, na naging mabait at mapagmahal, nakita naman niyang malambing ito kina Beatrice at Luis. Nakita niyang tinutulungan pa ni Jerry si Julius sa pag-aayos ng bisikleta, na binilhan pa ng gamit si Beatrice. At sa sandaling yon, naisip ni Luisa, kung si Jerry lang, baka kaya niya, baka matanggap niya ang mga anak ko. Pero paano kung hindi? Paano kung hindi kayanin ng kanyang asawa na magmahal ng pareho? Paano kung masaktan ang kanilang sariling mga anak? Isa pa, sa konserbatibong pamilya ni Jerry, hindi niya alam kung anong gulo ang pwedeng sumabog. Kaya tumahimik siya, tahimik na lang siyang yumakap, tahimik na ngumiti. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakikita niya si Beatrice na masaya at si Julius na buo ang loob. Nakikita niyang hindi sila nagkulang dahil kahit wala na silang komunikasyon ni Francisco, hindi ito nagpabaya. May allowance pa rin, may sustento, tahimik at desente. Panginoon, alam kong marami akong kasalanan. Hindi ako naging matatag na babae.
Hindi ko rin naipagtanggol ang sarili kong mga anak. Lumuluhang bulong ni Luisa habang nagdarasal. Gabi-gabi siyang lumuluha, umaasa na balang araw, magkakaroon siya ng lakas na loob. Balang araw, masasabi niya rin ang katotohanan. Kung pwede lang pong ibalik ang panahon, kung pwede lang pong ako talagang masaktan, huwag lang sila. Pero sa ngayon, alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa niya kayang sirain ang katahimikan na mayroon sila. Hindi niya kayang ipaglaban ng katotohanan dahil ang puso niya ay punong-puno pa rin ng takot, ng pagsisisi at ng mga desisyong hindi na maibabalik pa. At sa huling pagsilip niya sa larawan ni na Beatriz at Julius sa kanyang lumang wallet, isang ngiting may kirot ang gumuhit sa kanyang labi. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Sa bawat desisyon natin sa buhay, may kaakibat itong kabigatan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, kailan may hindi dapat pagtakpan. Dahil sa pagtagong ito, maraming puso ang nasasaktan, maraming buhay ang nababago. Ang kasalanan ng kahapon ay hindi kailanman dahilan para mawalan tayo ng pag-asa sa bukas. Maaring magkamali, maaring madapa, pero sa huli, ang tunay na ina, ang tunay na taong nagmamahal ay handang magpatawad, magsakripisyo at muling lumaban para sa katotohanan at pagmamahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.